may lang aking pagsasalita, kasi naisip ko, pag ako'y nagkaganon dito, baka kayo pabili, magtakbuhan pa uwi. Kasi pag ako'y hindi ko maiwasan po na may kampay, mamaya may ganun pa, yung may kasamang may aksyon. Hindi ako makapangalan ng walang kasamang aksyon. Siguro ganun ang pagkakaprob ni Lord sa akin. Pero po rin ang Panginoon. So, magandang umaga po sa bawat isa. Palakpakan na po natin ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa umaga nito. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi nga po, kaya po kami dito nagganap ng gawain. Naisip ko, Panginoon, hindi ko po inaanohan na doon. Kaya lang, sa crossing po ay wala pong pagpapaladahan ng mga kotse nyo. May mga sasakyan kayo eh. At saka po yung sa amin ay kapag po 30 na, masigit na po yun Kaya nasa isip ko, dumating ang mga taga-Chao, taga-Candelaria, taga-Rasuhan, taga-Bara, lahat po. Nasa isip ko yung 10 o 11 churches ay naandito para puno po ang lighthouse. Amen? Kaya po, naisip ko na pwede po ba doon, Lord. Kaya po, salamat sa buhay ni Pastor na nandito po kami. At talagang fasting, ni kape, wala po kami. Wala po kayong makikita dyan, Kaya fasting po talaga. Uuwi tayo, talagang nag-aapoy tayo kasi fasting. Tama po ba, Chris? Nag-almusal ba kayo? Hindi. Ay, salamat sa hindi nag-almusal. Kaya pala kayo, nagka-apoy kanina pa eh. So, ako pinagpapasalamat sa Lighthouse Christian Center. Salamat po sa kanyang muna ng pastor at saka po sa mga kapatiran. So, welcome po baliktad niya. Welcome po ang mga kapatiran natin sa Lighthouse Christian Center. Pakitas nga po, nasan po kayo? Bagaman ito ang lugar nyo, at welcome po kayo. So, ganun din po mga LOHRs. Hello po, nasan po kayo? Salamat po sa pangunguna ng ating presbyter. At ang mga Lighthouse, Miracle, Charles, hello, nasan po kayo? Ayan. Kasi siya na pastora, kanina sabi ko, LBM, nagsabi na, bakit naman LBM? Sinabi niya, ano naman, bakit naman LBM? Ay, hindi pala LBM, ano pala? LMC pala. Lighthouse, Miracle Church, palapakan ng Panginoon. Grabe talaga, napagkamalang ko ng LBM, At salamat din po sa mga Living Strength, sino ba ang Living Strength? Salamat po sa mga representative ni Pastor Hill and Pastor Aquila. Mga taga-Ransuhan sa pangunguna ni Pastor Alex. Salamat po, 3,000. Yung isa 5,000, yung isa 2,000. Yung Pastor ang pinakamarami, mga 20,000. Amen! Sa Lighthouse sila, mga 12,000. Purihin ang Panginoon, napakadami. At welcome po sa Presence Church, ilang thousand po? 100,000 purihin ang Panginoon. At mga taga-Pulilio, hello! Mga taga-Carbalidi, mga kina-Pastor Jasper, at kina-Pastor Johan, hello! Kapag napanood nyo. Pero nanonood ba tayo? Hindi ako nakapagpanood ng marami. So, good morning po. At really welcome po rin po sa amin. Ilan yung sa atin? Ilang libo? Tayo busy sa mga gawain. May gawain po, may trabaho. Pero praise the Lord, at mayroon po nakasama. Okay? Diretso na tayo. Baka tayo kabuti ng kalauna dito. Amen. So, magandang umaga na. Welcome po na po lahat. So, mayroon po pala. Bakit wala nakasulat dito? Mga taga-ICF. Good morning po sa panguna ni Pastora. Lucy, salamat po. Alam niyo yung mga kananayan, nakita ko, pupunta daw silang Cebu. Sabi ko, Lord, wala na ako 20,000 para pumunta ng Cebu sa kababaihan. Kaya nasabi ko kailan naman yung mga prayer gathering, prayer tower, pupunta naman ang Hong Kong para lahat kasama tayo. Amen. Sino po yung may vision na ganon? Yung bawat churches ng prayer gathering ay makaabot ng Hong Kong. Kasi nandun sila pastora, may tutuloy tayo doon. Praise God. Di ba ba? Yung vision lamang pero magkatotoo, praise the Lord.
Purihin ng Panginoon. So, salamat po. Na-welcome ko na. Wala na pong nakalimutan. So, pumunta na po tayo sa ating message ngayon. Salamat po sa mga testimony niyo. Tama-tama. Kasi ganun ang ating message ngayon. So, pakibuksan po. Tamo nyo, sa pagmamadali ko, baka kasi kayo ay may mga gagawin pang mga dinadaligtig ko yung aking pagsasalita. Pumunta po kayo sa gawa. At yun po ang ating alamin. Gawa. Nasa ng gawa, mga kapatid. Ay, wala akong dala. Nasa New Testament lang po yun. Pumunta po kayo sa gawa. 12, 5 to 14. At doon po tayo magmuni-muni. Ito may parati nyo nang naririnig, pero at least, yan po ang binigay ni Lord sa akin na message para po sa ating lahat. Gawa sa Acts 12, 5 to 14. At nung binabasa ko po siya, namamangha ako. Namamangha ako doon sa buhay ng mga naandun sa time na yon. And nakita niyo na po, at tayo tumayo. Samahan niyo po akong basahin ang ating word of encouragement. Yung mga kabasa pa, yung mga senior natin na masisibag, salamat po sa inyong buhay. Wala nga po sa edad ng paglilingkod, nasa pagsunod at yung pagiging available natin. Pumunta po kayo sa, ako hinihinga sa inyo. Okay, verse 5. Sabi po doon, Acts chapter 12, pupunta sa 5 hanggang 14. Basahin ko po. Sabi po dito, sabay-sabay po tayo. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Peter. Subalit, ang iglesia ay kaimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. Nang gabi, bago iharap ni Herodes si Pedro sa bayan, natutulog ito sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapo siya ng dalawang talikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ang silid piitan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. Dali, pumangon ka, sabi ng anghel. Nakalatag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. Magbihis ka at magsuot ng sandalyas, sabi ng anghel. At ganun nga ang kanyang ginawa. Sinabi sa kanya ng anghel, magbalabal ka at sumunod sa akin. Lumabas at sumunod si Pedro sa anghel. Ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring ito. Akala niya ay pangitain lamang iyon. Nakalampas sila sa una sa pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal sa labasan papunta sa lungsod. Ito'y kusang bumukas at sila ay lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglas na iniwan ng anghel. Noon nataungan si Pedro, kaya sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat. Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo na nangyari sa akin. Unang maunawaan niya ang nangyari, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinawag ni Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nanalangin. Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong nang tingnan kung sino iyon. Verse 14. Nakilala niya ang tinig ni Pedro dahil sa tuwa tumakbo siyang papasok ng isang bahay nang hindi mabubuksan ang pinto. At sinabi ng lahat si Pedro ay nasa pintuan. Naman, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Alam ko po na pagpala ng bawat isa sa mga kami, bigyan mo kami ng anointing Lord, kung ano ilalabas sa bibig ko, at pagpala po ang bawat isa, at ang lahat po na nandito ay patuloy na pagrema ang iyong salita. Salamat po, ikaw po ang maghari at pangalan sa akin. Hindi po ako. Salamat po, Jesus. We pray. Amen. Pagpakan ng Panginoon, pakakaupo na po ang bawat isa.
Praise God. Salamat po sa patutuo ni kapatid. Ano po? Salamat po sa kanyang buhay. Tama-tama naman ang pag-uusapan natin ay kasama yun doon sa ating pinaka-message ng Panginoon sa umagang ito. Yung mga nangyari sa buhay ni Nanay. Ano po? Ng ating kapatid na totoo na may himala na ginagawa ang Diyos. At ang himala ay hindi yung matulad ng himala na sinasabi ni Nora Honor. So, ano sabi ni Daniel ni Nora Honor? Walang himala! Pero sabi ng salita ng Diyos, maniwala ka, makakakita ka ng himala. Yun. Kaya pupuri na pa nyo. So, sa umagang ito, hallelujah. So sa ating pag-uusapan ngayon, ang ating pinakatema sa ating pag-uusapan ay ito. In English talaga, Tagalogin nyo na lang. Corporate prayer is essential. Ang sama-samang panalangin ay mahalaga, importante sa paningin ng Diyos. Sa ating mga buhay po, kagaya nga po ng nangyari sa buhay ni Pablo, at kung babasahin po natin itong sa Gawa 12, doon sa unahan, sa bandang unahan, ang pinaka-tema po nito, yung pinaka-contextual nito ay patungkol sa mga mananampalataya na pine-persecute. Kung basahin niyo sa unahan, ito yung time na si ay binato. Sino po yun? Nandito may nakasulat po dito. Si Esteban ay binato hanggang mamatay. At alam po natin, kasama si Pablo doon sa pagbato, kasi siya pa yung nagbabantay ng mga damit ng mananampalataya. Kaya nasaksihan ni Pablo yung batuhin si Esteban hanggang sa mamatay. At diba, sabi doon, kung babasahin natin, doon sa bandang malapit na siguro na mamatay sa dami ng tama ng bato, anong sabi ni Esteban? Nakikita ko at bumubukas ang kalangitan. Lalong nagalit yung mga lalong binato. So, hanggang sa kamatayan ni Esteban, nandun po, pinakita na ang Diyos ay may kapangyarihan. Kaya lalong nagalit eh. The more na siya tinatamaan, physically talagang sakit nun, no? Nararamdaman nyo, ilagay natin yung ating katawan. Doon sa time ni Stephen, habang siya binabato, baka may ganun malaking bato yun, itatama sa kanyang mata, tatama sa katawan, kasi nang ganun doon ang time na yun. Imagine niyo po, habang siya binabato, hanggang yung kanyang hininga ay malagutan, na sabi niya, ang heaven ay bukas. Wow! Ayan, kaya po, sa ating mga buhay sa panahon natin, napakahalaga po ng ginagawa natin. Palapakan nga po natin ang Panginoon kung sino po ang nagpasumulan ng prayer tower. Kasi po dati parang may dinadala mga prayer tower eh. Hindi ko alam kung sino po ang nag-umpisa, pero salamat po. Ipagpatuloy po ninyo natin ang ganitong gawain. Kasi ito ay isang utos ng Panginoon na dapat natin gawin. Hallelujah! O, magpatuloy na po tayo. Sabi po doon, kung titingnan natin po sa verse 5, ang senaryo, nung time na si Haring Herodes, di po ba malapit na po yung Pasko? So dahil malapit na yung Pasko, may gagawin sila, magse-celebrate. So, itong sina Pedro at yung kanyang mga kasamahan, siyempre mangangaral. Wala po silang ginawa, kundi siguro mangaral sa mga kalye, kung saan-saan para i-spread ang salita ng Diyos, ang gospel. Kaya po itong si Haring Herodes ay nagagalit. Kasi yung focus ng mga tao baka mapapunta kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ po ang binibida ng mga disciple, di po ba? So kaya itong si Haring Herodes ay nagalit. Kaya sila ay pinahuli, pinakulong. At doon sa kulungan, ang sabi po dito, tingnan niyo po ang istorya. Sabi doon si Sabay, pumunta po kayo dito. Kaya't nanatiling nakabilanggo si Peter, subalit ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya.
Sa kabila ng si Peter at yung kanyang kasama, nakabilanggo, nakatanikala po ha. Noong unang panahon, nakatanikala. Alam niyo po ba dito, may kadina, saka dalawang kadina, tapos sa gano'n, nakaganon. Iba po ang panahon. Nakaganon pa. Imagine niyo po yung kung ilang araw sila doon na nakatanikala. At ang sabi dito, doon sa other side, na ando naman yung mga kapatid kay Kristo sa bahay ni Maria sa verse 14. Tingnan niyo po, sa verse 14, at ano ang ginagawa ng mga kapatid kay Kristo? Sila ay sama-samang Hallelujah! Palakpakan na po natin ang Panginoon. Ano ba yung gagawin natin ngayon? Corporate prayer. So kaya po, kung titingnan natin, talagang ang Panginoon ay pwedeng gumawa ng himala. Why? Ano kaya sa palagay ni Peter, sa palagay niyo, doon sa kanyang sitwasyon, alam kaya niya may nananalangin sa kanya? Kaya po huwag natin pinabasta-basta ang panalangin. Kaya salamat ko kay Pastor, sinabay nag-i-encourage marami, kahit dalawa na lang, ipadala niyo sa ating prayer gathering. Salamat po sa buhay. Napakahalaga po talaga dalawa. Magpadala po tayo. Kasi po, kapag naunawaan natin ang kahalagahan ng ganitong corporate prayer, hindi po natin ito ini-neglect. Siguro, pag minsan di pa natin maunawaan ang kahalagahan ng panalangin. Ito po, bagamat nababasa na natin ito po, pinapaunawa, pinapaliwanag sa atin kung gaano kahalaga ang panalangin na sama-sama. Sama-sama po. At yun ang ginawa doon sa bahay ni Maria. Nagsama-sama po sila doon. At sabi doon, tandaan po natin na kung pumunta na po tayo, yung unang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay noong mga nauna sa atin at kaya rin gawin sa panahon natin na mga bagay. Kasi ang Diyos natin is the same yesterday, today, and forever. Di po ba? Yung magagawa niyang mga bagay nung time ngayon, kaya rin pong gawin sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo? Ang sabi ng salita ng Diyos, if you believe, you will see what God wants to tell us. Pero sa panahon natin ng mga tao sa mundo, gusto ko muna himala bago ako maniwala sa iyo. Kaya mo muna ako panalunin sa wedding ng 1 milyon. Tsaka ako naniniwala ng buhay ang gusto. Iba ang pamantayan ng mundo ito. Sorry po. Iba ang pamantayan. Palagay nga po dyan, baka sa aking pagsipasipa, nakasira tayo. Delikado. Ang ganda ng ang ganda ng galon. Yung umiikot na yun. Kaya maganda yung mga mixing. So sa ating mga buhay, iba ang pamantayan ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, manampalataya ka muna. At kapag ikinanampalataya, papakitahan kita ng himala. Yun ang pamantayan ng Diyos. Pero ang mundo iba, di po ba? Tayo ay nag-invite sa church. Sama kapatid. May Sunday service tayo. Ay kapatid, wala akong pumasyahe. Kailangan na pumasyahe. Tsaka may sakit yung asawa ko. May cancer. Ay di pinag-pray. Ay nabalitaan. Ay gumaling na. Tapos ay sa susunod na, invite na muli. Aba, hindi mo na matagpuan. Nasa albularyo na. Kaya po nakakalungkot ang katotohanan. Ano po? Kung minsan tayo mga Kristiyano, kung minsan nakarinig na tayo, nakita na natin ang himala ng buhay, pero hindi natin totally maunawaan yung ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya po nakakalungkot, Pero ganun talaga. Kaya sabi doon, sa tahanan ng Diyos mag-uumpisa ang judgment. Pero at least wala na tayo doon sa doon sa apoy. No condemnation na po sa atin. Diretso tayo. At sabi ko sa kapagpapaliwanag, si Pablo ay na po, di ba? Imagine nyo, napaka-helpless ni Pablo. Kasi nakatalikala. Anong magagawa nila? At ang sabi pa sa pagpapaliwanag, tingnan nyo sa baybayan nyo, may dalawang bantay doon sa kanyang tabi. May bantay. Paano ka makakatakas nun? Ay, nakatalikala ka pala. Grabe talaga si Haring Herodes. Tuso? Siguro ay baka may kapangyarihan si Jesus. Ay baka mawala ito. Ay nangyari na. Dinala ko siya. Di ba ba?
Sabi dito sa pagpapaliwanag, itingnan niyo po, yung dalawang bantay ay nasa tabi, subaybayan niyo po yung ano natin dito. At yung dalawang kawal, nakagapo siya sa verse 6 na dalawang talikala ang mga bantay sa harapan ng pinto ng bilangguan. So 7, walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag. Woo! Nagliwanag. Ang maganda rito, ang galing ng Panginoon ano, yung mga bantay, yung mga gwardiya tulog na tulog. Kaya ngayon yung mga gwardiya sa mga ano, ay tinatanggal kasi kaya kita ginawang bantay. Bantayan mo yung aking grocery. Ba't ka natutulog kaya nag-kick out? Naalala niyo yun, yung mga gwardiya dito normal? Ay, imbis na magbantay na tulog, ay kinawala ng trabaho. Ay, nung panahon yun, ay lumitaw na yung anghel. Nagliwanag na, tulog pa rin yung kawal. Di ba? Anong tawag doon? Himala. Kaya yung unang bagay na kapag mapupulong natin sa ating pinag-aaralan, kapag pala tayo'y sama-sama, corporate prayer, mayroong gagawin ng Diyos. At ang unang bagay na gagawin niya, God can do miracle in your life, in our life. Mga kapatid, palakpakan ng Panginoon. Ang Diyos pala ay pwedeng gumawa ng himala kung tayo ay sama-sama na nagkakaisa sa panalangin. Yun yun ang unang bagay na pinakita dito. Imagine mo sa verse 6-7, yung mga gwardiya natutulog. Hallelujah! Pinatulog ng Panginoon. Kaya po sabi dito, at ang pinakamaganda dito na binabasa natin sa corporate prayer na to, the miracle happen when we pray together. Uy, nabibingin ako dahil di pa nakalala. Kala ko nabibingin na, napapaano po ako eh. Di ko mapigil po yung nag-aapoy ako at napapalakas yung boses ko. Hallelujah! Kaya po, yun yung unang bagay na makikita natin. So sa atin palang ginagawa na prayer gathering na to, pwedeng gumawa ang Diyos ng himala. Kaya nga po, salamat sa kapatid. Ang iyong testimony, puro about miracle. Totoo po. Totoo na ang Panginoon ay pwedeng maghimala sa iyo at sa akin. Lalo na kapag nakita niya yung pananampalataya natin. Alam niyo po yung gospel na 4 na gospel. Kung babasahin po natin lahat doon, sabi doon, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Why? Kasi ang susi ng himala, pananampalataya. Pananampalataya, mga kapatid, kayo tayo mananampalataya kay Jesus Christ. Kaya din gawin ng Diyos yun sa atin. Kaya alam ko, minsan nga po tayo, hindi maiwasan ng lalag. Hindi ako sasama sa prayer party. Sila na lang. Kaya mo na sila doon, marami na sila doon. Ikaw ay importante. Ikaw. Importante ka po. Bakit ba namatay si Jesus? Iba para sa lahat. Wala namang pinipili si Jesus Christ Kitay, namatay siya sa mga barbaro, sa mga kung ano-ano, sa mga kasalanan. Kung isang po tayo yung tumayo, pumasay, tsaka marami na sila doon, okay na? Sila na lang. No! You are important! Kaya tayo pinagsama-sama sa ganito. Why? There is a purpose that God can do miracle in you, in your hearts. Hallelujah! Woo! Kaya matutupad yung miracle kung tayo ay hindi magkaisa. Kaya parang dito sa pagbabasa ko nito, talagang grabe Panginoon, napakahalaga po talaga ng panalangin sama-sama. Yun po yung unang bagay na pinapakita dito na nung time na yun, kaya sila, ibig ko nagkagulo, nag-scattered. Why? Yung mga mananampalataya, pinipersecute, kaya may pumunta ng Cyprus, pero sa pag-alisa nila, sila ay nangaral ng salita ng Diyos. Pinahintulutan po yung nangyari sa mga mananampalataya noon. Kasi nung time na yun ay persecution time. Kasi nakita nila yung binato, si Stephen. Grabe yun kung harap-harapan nakita mo, talagang matatakot po tayo.
Kaya pupurihin ang Panginoon sa ating mga buhay na patuloy na pinapakita ng Diyos, kaya ng Diyos na gumawa ng himala sa ating buhay. Kaya lang mayroon tayong gagawin. Sa mga churches po natin, yung mga prayer nyo, napakahalaga nun. Sa ating mga churches, kung wala tayong prayer, kahit yan ay 7 lamang, go! Go! Basta lamang huwag tayong papayag na walang mga prayer sa ating mga churches. Kasi alam natin yung kahalagahan ng panalangin. Paano tayo papakitaan ni Jesus ng himala? Ay di nga mapakasino raw nun. Himala! Kaya po matuto po tayo na talagang encourage natin na dumalo po tayo habang pwede pa tayong magpanalangin. Amen. Yan yung unang bagay na sinabi dito. Imagine mo natutulog si Peter, nagapo siya ng tanikala. At tingnan niyo po, kaya bakit ang Panginoon nagpapakita ng himala? Lumitaw yung anghel. Pag minsan sabi, look, pwede pa ako makakita ng anghel. Ay, hanggang ngayon hindi ako nakakakita ng anghel. Bakit kaya may mga taong gano'n? Pinagpapakitaan ng, ang dami kong nakikita, may dreams and dreams, nananaginip na ng rapture, nananaginip na lumilipad yung mga tao. Eh, di ibig sabihin kapag iniwanan ka. Eh, kasi may ayun ang delikado. Meron po kasi mga gano'n, ang dami ko nakikita. Kaya pag isay, Lord, totoo ba itong sinasabi nito? Eh, i-analyze natin dito kasi yung dami. Kaya tayo ay mag-ingat din. Talagang maraming bulan. Ay, basta nangusap sa akin si Lord, ganito yung pinapagawa. Anong nangusap sa iyo si Lord? Matagal ng panahon nangusap si Lord, babasahin lang natin. Dami po kayong mga bulaan na yun. Kaya po, tandaan natin, ang unang bagay na pinapakita sa atin sa Diyos, sa buhay ni Peter, dahil sa inyo, tingnan niyo po, ang binibigyan dito ng emphasize, kayo na nananalangin ng corporate prayer, kayo, nasa inyo ang account, kaya nakalabas sino? Si Peter! Dahil sa inyong ginawa, kaya po, bawat isa po sa inyo mahalaga, ha? Kasi pag-mission, hindi naman ako pinabigyan mag-church na magpatutuo Tapos hindi rin ako binibigyan ng na mag-pray. Huwag ganon! Ito ay corporate na! Kapag nag-pray yung isa at hindi nag-agree, kasama ka na rin sa himala. Grabe tayo. Kaya sabi ko, huwag na kayo parang mga bata. Pag hindi lamang nakamaya, di masama ang kalumban. Huwag na! Balik na si Lord, ay iwasan na natin yun. Pangalawa na tayo. Matatagpuan natin yung pangalawa. Saan? Pupunta po kayo sa verse 8 hanggang 7, 12, yun na rin po yun. Basta naandun lahat yun, sinasummarize ko na lang yun. Sabi doon, kapag pala tayo ay nagsama-sama, nagko-corporate prayer tayo, sabi dito ng Panginoon, God can answer our prayer in His timing. Woo! Napaka natin ang Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit kaya ako pag nangalan? Hindi ako mapakali. Ayaw ko nung gano'n. Kaya lahat ay nagkakatahulog. Alam niyo po, ba lang minsan? Doon sa aming church, naisipan ko kasi mag-sample ng yung nag-sample ako, may nag-amput akong, parang ang topic ko na, dahil pala mga mananampalataya, kailangan durugin tayo, sa pamagitan ng problema, pagsubok, nadampot ko yung bawdo sa tagiliran. Pagkadampot ko, pinuno ko talaga! Pasag! Naka-live kami, ginuko. Nasugatan yung kamay ko. Opo, nagkaroon ng illustration, pero salamat po sa Panginoon. At purihin ang Panginoon dito sa pangalawa. So, pangalawang bagay na pinapakita sa atin, na kapag pala tayo nagsama-sama, na nananalangin, ang Diyos ay sasagutin ang ating mga kahilingan. Kaya nga kayo nagtitestimony kasi sinagot yung kahilingan. Tama? May magagawa ang Diyos. Once na tayo naniwala, nanampalataya, totoo may gagawin ang Panginoon na himala sa ating buhay. At kung babasahin natin yung verse 11-12, ano ang ginawa ng Panginoon? Doon sa time na yon, ang Panginoon ay nagsugo ng
Ano ang sinugo niya? Nag-rescue siya. At ang in-rescue niya ay sino? Yung angel. Grabe ano. Sinugo niya yung angel. At siya yung, gumawa ng himala sa buhay ni Peter. Sa ating mga buhay, pag may prayer request po kayo, sino ang ginagamit ng Diyos? Literal bang angel, nabababa, may pakpak? Sino po? Di ba yung kapwa natin na hindi po ng Diyos? Kung wala kayong makain, mayroon diyang dadalang kayo ng pagkain. Tayo rin po ang gagamitin ng Panginoon para makagawa siya na himala sa iyong buhay at sa aking buhay. Tayo rin po mga tao. Sa palagay nyo, may literal na bababa ng time lang yung Jesus. Eh di pag tayo nakakita ng akin ngayon, di baka pagkaguluhan. Tapos ang pakita pa dun may pakpak. Pastor, di po ba? Ang angel ba may pakpak? Ang alam ko sila, yung mga apoy, mga spirit po sila. At saka macho na may kalong, may sword. Kaya po sa ating buhay, tandaan natin, huwag tayong manghinawa na manalangin kasi ang Diyos ay sasagutin ka, sasagutin tayo sa ating mga panalangin. Amen! Kaya lang, tingnan niyo po ha, sa tamang panahon, sa timing ng Diyos. Why? Kung babasahin natin sa bandang baba, kasi ay magpipiesta doon. Kailan dumating yung rescue ni Jesus, ni Peter? Sabi ni Hari Herodos, bukas ay papatayin na sino? Si Peter! Ibig sabihin, yung response ng Panginoon ay nagtitiriway. Tinitesting muna kung si Pedro, yung mga mananampalataya ay magtitiis na manalangin. Kaya sabi nga po doon, we need to pray without ceasing.